Hello guys, good morning. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-install tsaka gamitin yung Smart TV VPN version 2 na app sa TNT and Sun. So, yun. To start with, of course, ang kakailanganin mo na apps ay yung wait lang Una, dapat po i-download and i-install nyo yung HTTP injector tsaka yung Smart TV VPN app version 2. So, yan. Ito, kunyari, HTTP injector. Yan. Install mo lang siya. And, antayin lang natin na mag-install. Yan, done. And then, install mo rin yung version 2 na app ng Smarty. Yan. Done. Tapos, kapag na-install mo na yung both app, ito yun, injector. Tapos, yung Smart TV VPN na version 2. Kailangan mo lang gawin is, yun, punta ka sa settings. Tapos, check mo yung mobile networks niya. Dapat yung preferred network type, yung SIM2 or yung TNT mo or Sun, dapat nakaset siya sa 3G only. Huwag auto. Kasi kapag mahina ang signal, automatic hihina rin ang datacon mo. So, much better 3G na lang. Best recommended na yan. Tapos, pag naset mo na yan, so, paano ngayon kumonect dun sa version 2 app with TNT? Yan. Una, i-on mo lang yung data mo. Ay, SIM2 pala. Yan guys, makinig kayo. Pwede pong gamitin ang Smart TV VPN or yung pocket Wi-Fi with Smart TV VPN. Pero ang purpose lang po ng pocket Wi-Fi, it's either Globe or Smart. Dapat yung SIM ng Smart Pro na pocket Wi-Fi, dapat TNT or Sun yung naka-insert na SIM. Yung kaibahan lang naman is, same process lang din yung pag-install, lahat-lahat. Yung kaibahan lang kasi kapag pocket Wi-Fi, syempre open mo pocket Wi-Fi or Wi-Fi mo. Tapos kung via data, dapat data mo. Pero since wala tayong pocket Wi-Fi ngayon, yan, off ko na lang. So, via data na lang, ha? Yan. Ako, on na yung data ko with SIM2. Kung nakikita nyo yung H plus dyan sa taas, so meaning stable na yung datacon ko with TNT. So, gawin mo, punta ka lang again dito sa Smart TV VPN version 2. Dapat hanap ka muna ng server dito. Kunyari, kukonect tayo with, siguro Japan 2 na lang. Tapos, tap mo yung network, dapat naka-TNT, Smart, or Sun. Tapos, type mo again yung username. Ayan. Tapos, tap mo lang yung connect. And then, dapat mag-pop up yung injector. Kung hindi man mag-pop up, puntahan mo, manual. Anyway, tapos, tap mo yung back. Ayan. Tapos, tap mo yung okay. Dapat, kung i-check mo sila, both app nagra-run. Ito. Tapos, antayin mo lang, authenticating. Hanggang sa mag-connected. So, yan. Connected na siya. Yan. So, pwede ka na ngayon mag-Google, Facebook, YouTube, lahat na. Kunyari, with version 2, gusto mo mag-change ngayon ng server. Gawin mo, dapat mag-disconnect ka muna dito. Ang ingay ng aso. 1:30 na kasi. Huwag kayong mag-alala, walang aswang dito. Well, anyway, joke lang yun. So, yan. Stop mo yung injector mo. Dapat yung both app back to 0 kapag mag-change ka ng server. Kunyari, ilipat tayo ng Hong Kong 2. Tapos ngayon, antay ka ulit ng 30 seconds before ka mag-connect, mag-transfer or mag-shift to another server.
Basta 30 seconds. Tapos, try natin ngayon connect sa Hong Kong 2. Tapos, gawin mo ngayon. Connect ka lang. Connect, tapos pop up ang injector, tap start, tas okay, tas back, minimize, and then tap okay. Tas double check mo kung both app is nagra-run. Tas authenticating. And yan, connected. So, yun. Yung indicator niya is, kung sa ibang Android phone, may susi dyan sa taas, tsaka injection, whatever. So, yan. Connected ka na, pwede ka na ngayong mag-YouTube, Facebook, lahat na gawin mo. So, yun lang po. Thank you so much for, tawag niyan, watching this tutorial video. So, yun lang po. If ever may questions kayo, just feel free to ask. Thank you so much. Have a nice day. God bless you. Bye-bye.